Ayun, good day sa inyo lahat, ano, mga technician. No? Meron tayong ano dito. Meron lang akong i-share sa inyo na tungkol sa isang electric kettle na walang power ito. Ang tatak nito ay Teku. Tama ba? Teku ang nakalagay. So, ang unang step na gagawin natin, syempre, and i-plug in na natin. Then, power on yung switch. And dito, yun yung naging result. Wala ngang power. So, ang unang gagawin natin is mag-ano tayo, voltage checking kung merong output na ano, na 220. So, dito meron siyang lumabas. At good yung kanyang plate, yung kanyang base. And ang next naman natin gagawin is yung kanyang ano, switch. Tingnan natin yung switch kung may continuity. Pero syempre, bubuksan muna natin siya. Yan, dito natin siya malalaman. Kailangan natin matesting dito sa kanyang input kung gumagana ang switch. Okay? So dapat pag pinindot natin ang switch, dapat gagana yan. Or papalo yung tester natin. So pasensya na mga technician ha, yung ano ko, tester ko hindi masyado nakakita, di ko napansin sa video. So since na walang power, walang continuity, walang resistance, walang response yung tester natin, binuksan ko siya dito. Then titignan natin yung switch, baka nga open. Okay? So ayan, gamit lang tayo ng tester kung meron tayong tester. Tingnan natin yung continuity niya. Yan, tapos pindutin natin yung i-on natin. Ayun, pumapalo kung napansin nyo. Pumapalo yung switch. Ibig sabihin, buo. Ngayon, ang huling option natin, huling i-check natin is yung kanyang coil. Yung pinakang heater na niya mismo. Kung sana, dito kinabahan ako dito banda kasi akala ko putol yung coil or open or sira na. Kasi may nakita akong lumuwag. Parang nasunog na to, sabi ko. So, dito, tinest ko yung kanyang coil. And yan, ganito pala yung pag-test ng coil. So yan ay continuity lang. Mag-set lang tayo sa times 10. Tapos check lang natin. So ayan yung kanyang pumapalo. So halos shorted yan yung palo niyan. Huwag kayong magtataka ba halos shorted kasi ganyan talaga palo niya. Kasi coil lang yan, nasa loob niyan. So ang chinek ko dito is continuity from input to papunta sa switch and yung sa kanyang tawag nito, coil. So dito nakita ko na open yung kabila. And yan, sinilip ko na diyan. So nakita natin yung contact. Wala siya sa contact, wala sa contact. Siguro kakagamit or matagal na sa gamit ito kaya humiwalay na. Ayun kung makikita niyo yung kanyang contact na dalawa. Yan. So, tingnan nyo, wala siyang connection. So, kung gagalawin natin to, dapat kasi yung dalawa na yan, magka-connect yan. Parehas yan. Magkadugtong. Yan. Pero dahil nga sa nalusaw na, lumambot na yung kanyang bakal, humiwalay na. So, ang gagawin natin dyan is babaklasin natin yung may wire na isang contact. Tapos, yun yung ibibend natin ng kaunti. No? So ito, ayan, nakalas na natin. So makita mo naman, may lock naman yan kung paano yan kakalas in case na meron kang i-repair na ganito. I-bend mo lang yon. Then pag i-bend mo, dapat ganyan yung lapat. Okay, so diskartehan mo na kung paano. At least sa part na to nakita natin yung problema. No, ayan, dapat ganyan magka-connect. Tapos ibalik mo na lang yung lock, syempre, para mai-fix natin. So dito, te-testing na natin kasi nagkaroon na ng contact, okay na. Yan. So ayan dito pina-power on ko na siya. Then umilaw na yung kanyang indicator. So naka-on yan, off natin. Ayan. So yan. So kinakapa ko na siya dito. And yet, umiinit na yung kanyang heater. So sana pasalamat nga ako hindi sira yung coil. Kasi kung sira yung coil, wala na. Hindi na siya magagamit.
So, ayan, sa part na to, tinesting ko na siya. And then, yan is my tubig na. No? Ayan. May tubig na yan siya dyan. Then, nantay lang natin siyang kumulo. Para full ano tayo. Talagang sure ball yung ano natin. Pagawa natin. So, ayan o. Yan, gumukulo na. Oh, success yung ginawa natin. So, contact lang. Contact lang naging problema. So, salamat sa inyong panonood at sana may natutunan kayo. God bless.